Magandang araw sa inyong lahat. Isang kwento na naman ang mapapakinggan natin ngayon, listeners. Sabay-sabay nating pakinggan kung ano nga ba ang tunay na mangyayari. Hindi ko inakala, Miss Bella, na darating ang araw na sarili kong anak ay ibabalik na lang sa akin na para bang gamit na walang halaga. Ako nga pala si Lourdes, nanay ako ni Arlene. Matagal na akong nakikinig sa mga kwento mo at hook na hook talaga ako sa bawat story na ina-upload mo. Alam mo, hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang araw na yon. Tanghaling tapat noon nang may humintong sasakyan sa tapat ng bahay namin. Paglabas ko, nakita kong bumaba si Julius. Kasunod niya ang anak kong si Arlene na noon ay namumugto pa ang mga mata. May hawak itong dalawang malalaking bag. Anak, anong nangyayari sa'yo? Bakit ang dami mong dala-dala? Nay, isasauli ko na sa inyo si Arlene. Anong ibig mong sabihin na isusoli mo na siya? Wala na hong silbi ang pagsasama namin. Magulo ng lahat sa pagitan namin ni Arlene. Isa pa, ayoko na sa kanya. Arlene, totoo ba ang sinasabi ng lalaking ito? Totoo po. Ganun na lang ba yun? Isusoli mo na lang ang asawa mo na parang gamit dahil ayaw mo na. Mas mabuti na yung ganito, kaysa naman nagsasama pa kami. Tsaka wala na rin naman akong nararamdaman para sa kanya. Hindi ba pwedeng ayusin niyo pa ito? Mag-usap kayong dalawa. Wala na kaming dapat pang pag-usapan. Sira na ang lahat sa amin simula nang makunan siya dahil sa sarili niyang kapabayaan. Hindi niya naman sinasadya yun. Hindi laruan ng anak ko para ibalik mo lang kapag sawa ka na. Nanumpa ka sa harap ng Diyos na mamahalin mo ang anak ko habang buhay. Nay, matagal na panahon na yun. Sinabi ko yun dahil mahal ko naman talaga si Arlene noon. Pero ngayon, ayoko na talaga. Wala na akong nararamdaman para sa kanya. At ikaw, anong mangyayari sa'yo kapag katapos nito? Simple lang. Magagawa ko na kung anong gusto ko kasama si Minerva, ang babaeng talagang mahal ko. Kaya pala ganun mo na lang bitawan ng anak ko dahil sa babaeng yon. Hindi ba siya rin ang babaeng noon nyo pa pinagtatalo ng mag-asawa? Ngayon malinaw na ang lahat sa akin. Tahimik lang ang anak ko. Alam na alam namin kung sino si Minerva sa buhay ni Julius. Siya ang babaeng nahuli mismo ni Arlene sa loob ng sarili nilang bahay. Ilang buwan na ang nakakalipas. Noong araw na yon, maagang umuwi si Arlene galing sa trabaho. May dala pa siyang paboritong ulam ni Julius. Pero pagpasok niya sa bahay, may narinig siyang mahihinang ungol mula sa kwarto nila. Akala niya nanonood lang ng video ang asawa niya. Pero nang buksan niya ang pinto, nakita niyang magkayakap sina Julius at Minerva sa mismong kama nilang mag-asawa. Julius, ano to? Arlene, nandyan ka na pala. Akala ko mamaya ka pa uuwi. Teka lang Arlene, makinig ka muna sa akin. Lintik na. Nasaan na ba yung damit ko? Huwag mo akong kausapin. Alam ko kung anong nakita ko. Magpapaliwanag ako. May ipapaliwanag ka pa ba? Ano yan? Nagtataguan lang kayo? Sa bahay pa natin? Sa sarili nating higaan? Kitang-kita ko na naglalampungan kayo. Hindi ako tanga, Julius. At mas lalong hindi ako bulag. Hindi namin sinasadya ang nangyari. Ang galing naman, ano? Wala na nga kayong mga suot tapos sasabihin mo sa akin na hindi nyo sinasadya. Arlene, makinig ka naman sa akin. Akala ko pagod ka sa trabaho. Yun pala, may iba ka nang pinaglalaanan ng oras. Bakit? Mas magaling ba siya, ha? Sandali lang naman, Arlene.
Ano? Wala ka nang dapat pang ipaliwanag sa akin, Julius. Malinaw na malinaw ang nakita ko. Paalisin mo na yung babaeng yan dito. Bago ko pa siya balatan ng buhay sa harap mo. Simula noon, araw-araw na silang nag-aaway na mag-asawa. Paulit-ulit na nangangako si Julius na hihiwalayan na niya si Minerva. Pero paulit-ulit din silang nahuhuling magkasama. Hanggang sa mas dumalas na ngang hindi umuuwi si Julius sa bahay nila. At ngayon, narito siya sa harap namin. Ibinabalik niya ang anak ko na para bang wala silang pinagsamahan. Kaya naman hindi na ako nakapagpigil nun, Miss Bella. Lumayas ka na dito. At huwag mo nang ipapakita pa yung pagmumukha mo sa harap naming mag-ina. Matagal ko naman na talagang pinag-iisipan to. Ngayon ko lang naharap gawin. Kung pinag-isipan mo talaga yan at kung nasa matino kang pag-iisip, hindi ka magdadala ng ibang babae sa loob ng sarili niyong bahay. Nay, tama na po. Hindi, anak. Kailangan nang marinig ang totoo. Ilang beses na ba yang nagloloko, ha? At ngayon, kabit naman na niya ang pinipili niya. Hindi na kami sasaya kung ipipilit pa naming magsama. At ano? Sigurado ka bang sasaya ka dyan sa babaeng ipinagpalit mo sa asawa mo? Wala na kayong pakialam pa ron. Huwag mo sanang pagsisihan balang araw ang ginawa mong ito sa anak ko. Hinding-hindi ako magsisisi na ibabalik ko si Arlene sa inyo. Mas gusto ko naman talagang makasama si Minerva. Anak ang turing ko sa'yo noon. Ginagalang din kita dahil asawa ka ng anak ko. Pero ngayon, wala na akong nakikitang hiya sa'yo. Mas mabuti na to, kaysa naman yung magsama kami na wala na akong nararamdaman para sa kanya. Isang bagay lang ang ipagdarasal ko sa'yo. Huwag ka sanang mapahamak sa desisyon mo. Sige na! Lumayas ka na! Nay, hayaan mo na siya. Matagal naman na niyang gustong gawin yan. Anak, itong tatandaan mo, ha. Darating ang araw, maiintindihan mo kung bakit inilayo ka ng Diyos sa taong hindi naman marunong magpahalaga sa'yo. Alam ko po, ang sakit lang din pala kasi mahal na mahal ko siya, Nay. Alam ko, pero hindi sapat ang pagmamahal kung ikaw lang naman ang nakakaramdam. Mula sa bintana, tanaw na tanaw ko ang paglayo ng sasakyan ni Julius. Habang si Arlene ay nagsisimulang ayusin ang sarili niyang buhay, sa tulong ko pa rin. Si Julius naman ay papasok sa isang relasyon na ibang-iba sa pagsasama nila ni Arlene. Buo pa rin ang paniniwala niya na mas magiging maayos ang pangalawang relasyon. Anak, sigurado ka bang papasok ka na? Opo, Nay. Okay ka na ba talaga? Pwede ka namang mag-leave muna ng ilang araw o linggo. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi pa ayos ang nararamdaman mo. Okay lang po ako, Nay. Hindi naman po pwedeng umasa lang ako sa inyo. Umaasa lang din naman kayo sa binibigay ni Kuya. Isa pa, mas gusto ko rin pong pumasok para naman kahit papaano malibang ako. Mahirap po kasi kapag nandito lang ako sa bahay. Mas lalo ko pong naiisip ang lahat. Ano ka ba? Ayos lang yon. Nanay mo naman ako. Kung kailangan kitang buhayin kahit ilang buwan pa, gagawin ko. Pero Nay, ayoko naman pong maging pabigat sa inyo. Huwag mo ngang sabihin yan. Kailan ba kayo naging pabigat sa akin, ha? Hindi ko lang po gusto na nagmumukmuk lang ako rito. Kailangan ko rin pong makabawi sa sarili ko. Nasabi ko na ba sa'yo na galit ang kuya mo at ang hipag mo dyan sa Julius na yan dahil sa ginawa niya sa'yo? Ay nako, kayo talaga, Nay. Naisabi niyo na kaagad sa kanilang nangyari? Kapamilya natin sila, malamang maisasabi ko talaga yon.
Ang iyak pa nga ng kuya mo nung ikinasal ka tapos lolokohin ka lang pala ng asawa mo. Hindi nyo na lang po sana sinabi sa kanya. Aba, hindi ko na rin naman napigilan ang sarili ko, ano? Gusto na ngang sumugod ng kuya mo rito. Kung hindi lang namin napigilan baka hinanap niya na talaga si Julius. Ay, malaking gulo talaga kapag nangyari yun, Nay. Hay, hayaan mo na. Nagpapigil naman ang kuya mo. O eto, baon mo. Para hindi ka nabibili pa ng pagkain mo ron. Salamat po, Nay. Matapos iwan ni Julius si Arlene, hindi nagtagal ay tuluyan nang lumipat si Minerva sa bahay ni Julius. Noong una, pakiramdam pa ni Julius, tama ang naging desisyon niya. Malaya na siya, wala nang nagtatanong kung saan siya galing. Wala na ring nagagalit kapag ginagabi siya ng uwi. Lahat ay parang bagong simula at masaya silang nagsasama. Habang si Minerva naman, masaya ring ipinagmamalaki ang sarili niya. Ay, sa wakas, hindi na tayo nagtatago. Hindi na talaga at hindi na mauulit yung palihim tayong nagkikita. Masaya ka ba na ako yung kasama mo ngayon? Siyempre naman, matagal ko nang gustong mangyari to, hindi ba? Pero alam mo, mas masaya pa ako kapag napaganda na natin tong buhay natin. Tsaka, alam mo, marami din akong gustong baguhin dito sa bahay na to. Sige, kahit anong gusto mo, gagawin natin. Talaga? Oo, ganun kita kamahal. Ang swerte ko naman talaga sa'yo. Ikaw na talaga yung ideal man in the world. Ano ka ba? Mas maswerte ako dahil nasa akin ka. Simula nung nakasama kita, naging maayos na ang lahat. Napapasaya mo ko ng sobra. Yun naman ang dapat, hindi ba? Yung masaya tayong dalawa. Oo, at yun talaga ang gusto ko. Bukas na bukas rin, bibili tayo ng mga gamit na gusto mong palitan dito. Excited na ako. Alam mo, gustong gusto ko talaga yung nagde-decorate eh. Nakakatuwa ka naman talaga. Iniisip mo na kaagad yung ikakaganda ng bahay natin. Hindi mo naisip na mag-enjoy muna. Hay nako, paano naman ako mag-i-enjoy dito kung bawat sulok ng bahay na to nagpapaalala sa ex mo? Ano ka ba? Hindi ko na nga siya iniisip. Wala na siya sa buhay ko, kaya bakit ko pa siya aalalahanin? Oo nga naman, tama ka naman doon. Pero basta, gusto kong mawala ang bakas niya sa bahay na to. Gusto ko, sa bawat tingin mo sa sulok ng bahay na to, ako lang ang maaalala mo. Oo na, sige na. Gawin mo na lang kung anong gusto mo. Akala ni Julius noon, simpleng pangarap lang yon ng babaeng kinakasama niya. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang nakikita ang totoong ugali nito. Isang umaga, kagagaling lang ni Julius noon sa trabaho. Pagod na pagod siya. Pagpasok niya ng bahay, agad siyang napahinto. Nagkalat ang mga pinagkainan sa mesa. Puno ng mga kaldero ang lababo. May mga damit pa na hindi pa nalalabhan. Habang si Minerva, komportableng nakahiga sa sofa. Babe, Oh, bakit? hindi ka ba naglinis dito sa bahay? Bukas na. Gabi na kasi. Kung ginawa mo sana kanina, hindi ka na aabutin pa ng gabi. Pagod din kaya akong mag-isa rito. Ang hirap kaya nang walang kasama. Wala man lang akong nakakausap. Ano namang nakakapagod sa ginawa mo? Hindi ka nga kumilos. Nag-ayos ako ng sarili ko. Nagpa-facial ako. Nagkulay pa ako ng buhok, hindi mo man lang napansin. Busy rin kaya ako, kaya wala akong nagawa dito sa bahay. Sana man lang, nahugasan mo yung mga plato para may magamit naman tayo ngayong gabi. Bumili pa naman ako ng makakain. Ikaw na lang ang maghugas. Ano? Ako?
Oo, sino pa nga ba? Kauuwi ko lang galing sa trabaho. Pagod ako, tapos paghuhugasin mo pa ako. Ano ba? Bakit ka nagagalit sa akin? Ay nako, hindi ako galit. Pagod lang. Sinisigawan mo ko. Ibig sabihin lang nun, nagagalit ka. Ano, ayaw mo na sa akin? Pasensya ka na. Hindi ba dapat magtutulungan tayo? Hindi naman kasi ako katulong para gawin ko lahat yan. Noong si Arlene ba ang kasama mo, lahat ng gawaing bahay siya ba ang gumagawa? Oh, bakit naman napasok pa si Arlene sa usapan na to? Sagutin mo na lang kasi ako. Oo, siya ang gumagawa ng lahat dahil alam niyang pagod ako sa trabaho. Ano, tapos ngayon gusto mo ako naman? Hindi ako magiging katulad niya, no? Iba naman ang pagkakaintindi mo sa sinasabi ko. Anong iba? Gusto mo akong maging katulad niya. Sinasabi mo lang na hindi mo siya iniisip, pero siya pa rin talagang inaalala mo. Ay, nako naman. Hindi na sumagot pa noon si Julius. Nagtungo na lang siya sa lababo at isa-isa niyang hinugasan ang mga nakatambak roon. Habang si Minerva naman, bumalik sa panonood ng cellphone. Hindi yon ang huling nangyari na ganoong pagkakataon. Dahil habang tumatagal, mas lalo pang lumalala ang ugali ni Minerva. Babe, Oh, bakit? nakita ko yung bagong labas na cellphone ngayon. Ang ganda niya. Bilhan mo naman ako. Maayos pa naman ang cellphone mo ah. Hindi mo kailangang bumili ng kung anong lalabas na bago. Luma na kaya ito. Naglalag na nga kapag nagbibideo ako. Ang hina-hina pa pumikap ng signal. Wala pa tayong budget para dyan. O sige, kung ayaw mo akong bilhan ng cellphone, bilhan mo na lang ako ng bagong alahas. Kupas na kasi tong hikaw ko eh. Ikaw naman ang bumili niya na. Kaya nga, nagpapabili ako sa'yo ngayon. Kahit yung silver lang, mas mura naman yun kaysa sa cellphone ha. Ay, nako. Okay, sige, bukas. Tsaka palitan na rin natin tong sofa. Bakit naman? Maayos pa yan ah. Tsaka si mama ang bumili niyan para sa bahay na to. Luma na kasi. Kita mo nga oh, ang tigas-tigas na kayang upuan. Akala ko hikaw lang. Bakit ngayon pati sofa? Kasi naman, gusto ko naman na maging komportable ako. Tsaka, siya na rin naman nalalabas tayo bukas eh. Pambihira ka talaga. Sige na. Sabi mo, ibibigay mong lahat sa akin. Para ka namang bata eh. Oo na. Samahan mo na rin ng bagong bag ha. Isang dagdag pa na bibilhin, hindi na tayo tutuloy. Ang dami mo namang gusto. Last na talaga yon, promise. Hindi mo naman ako matitiis, diba? Oo na, sige na. Matulog ka na. I love you. Mahal mo lang yata ako dahil may pinapabili ka eh. Hindi no. Titira ba ako dito kasama mo kung yun lang ang habol ko sa'yo? Grabe ka namang mag-isip sa akin. Habang tumatagal, wala nang naririnig si Julius kundi ang mga pabili at gusto ni Minerva. Halos araw-araw o di kaya tuwing sweldo niya, mas inuuna pa nitong sabihin ang mga gustong bilhin. Isang gabi, hindi na napigilan ni Julius. Naiinis na siya sa paulit-ulit na pangungulit ng babae sa kanya. Minerva, hindi ba pwedeng magtipid ka naman? Bakit? Ano bang ginawa ko? Hindi na kasi sapat ang sinasahod ko. Ang dami mo nang ipinapabili sa akin. Di, mas kailangan mong humanap ng paraan ngayon para masustentuhan mo ko. Gusto naman kitang sustentuhan sa lahat, pero hindi na kasi sapat ang kinikita ko. May pangangailangan din tayo. Hindi ka lang marunong dumiskarte.
Noon naman hindi ka nagrereklamo na binibilhan mo ko ng kung ano-ano. Bakit ngayon ganyan ka na? Dahil noon ang sweldo ko sa akin lang napupunta. Wala akong iniisip na bibilhin dito sa bahay gaya ng pagkain. At hindi rin ako ang nagbabayad ng mga bayarin dito noon. Kaya kita nabibigyan ng mga bagay na gusto mo. So ano? Pinapalabas mo ngayon na wala akong kwenta. Ay, ipinapaliwanag ko lang. Wala akong sinasabing ganun. Pero yun ang dating sa akin, na si Arlene ang maaasahan mo at ako hindi. Ay nako naman, oo. Hindi ganun ang punto ko. Sinasabi ko lang sa'yo kung bakit noon kayang-kaya kitang bilhan. Ngayon kasi ako nang gumagastos sa lahat. Kaya nga, sinasabi mo na wala akong naitutulong sa'yo. Ay, paano ba kita papaliwanagan? Okay na, gets ko na. Alam ko naman na nagsisisi ka na ngayon. Sana pala hindi mo na lang ako pinili. Ang kapal lang mukha mong isumbat sa akin yan. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Diyan ka matulog sa sala. Ayaw kitang makausap ngayon. Naiinis ako sa'yo. Huwag kang susunod. Hindi akalain ni Julius na gano'n ang maririnig niya sa kinakasama. Mula ng gabing yon, nagbago na rin ang kilos ni Minerva. Tuwing umaga, may pinapainom na siya kay Julius. Isang maliit na baso lang. Kulay tsaa ang laman nun, kaya hindi naman nagdududa ang lalaki. Akala niya noon, nagbabago lang talaga si Minerva. Ano to? Herbal tea lang yan. Para hindi ka madaling mapagod. Tsaka, alam kong na-stress ka na dahil lagi na tayong nagtatalo. Kaya gusto ko namang bumawi sa'yo. Ang pangit ng lasa. Parang damo lang na nilaga eh. Natural lang naman na ganyan ang lasa niyan. Pero maganda yan para sa'yo. Ay nako. O sige na nga. Para sa'yo rin naman yan. Para mas gumaan yung pakiramdam mo. Oo na, salamat. Pagtsatsagaan ko tong inumin. Oo, marami akong biniling ganyan. Araw-araw kitang gagawan. Para naman makabawi ako sa'yo. Salamat kung ganon. Mas maganda yung ganito. Magkasundo tayong dalawa. Parang sa dati lang. Tama ka. Pasensya ka na ha. Okay lang yun. Natural lang naman na nag-aaway ang magkarelasyon. Napaka-understanding mo talaga. Oh, ubusin mo na yan. Hindi ko lang talaga gusto yung lasa nito kaya unti-unti lang ang pag-inom ko. Mas malalasahan mo yan kung paunti-unti ang pag-inom mo. Pero kapag minsanan, edi minsanan mo lang ding malalasahan. Oh, ayan. Ubos na. Medyo gumagaan nga ang pakiramdam ko. O diba? Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Kapag nainom na ni Julius ang laman ng baso, parang nawawala ang pagod niya. Pero ang nagbago, sa tuwing may hinihingi si Minerva, hindi na siya tumatanggi. Lahat ng sasabihin ng babae ngayon, sinusunod na niya ng walang pagdadalawang isip. Minsan nga, pati si Julius ay nagtataka na rin sa sarili dahil ang hindi niya alam, habang patuloy niyang iniinom ang tsaang ibinibigay ng kinakasama, mas lalo siyang napapasunod nito sa lahat ng gusto niya. Isang gabi, habang nagtitingin si Minerva sa mga album ni Julius, may nakita siyang picture ng isang malaking bahay. Nandoon si Julius at may katabi siyang matandang lalaki. Sino naman to? Ah, tatay ko. Ah, Bahay namin yan sa probinsya. Taga doon talaga kami. ang laki naman ng bahay. Sa inyo talaga to? Oo, yan ang hasyenda ng tatay ko. Talaga? Babe, bakit hindi natin siya bisitahin doon? Hindi naman kasi madaling pumunta ron.
Paanong hindi? Matanda na tong tatay mo. Oh. Dapat nga, mas madalas mo na siyang binibisita. Sa bagay, may point ka naman dyan. Di ba? Para naman habang malakas-lakas pa siya, maparamdam mo naman na may care ka sa kanya. Sige, tatawagan ko siya para magpasundo tayo sa chopper niya. Ano? May helicopter kayo? Oo, hindi na kasi kaya ni tatay ang magbiyahe ng matagal, kaya kumuha siya noon. Grabe! Ibig sabihin nun, mayaman ang pamilya nyo. Bukod kasi sa may hasyenda na kayo, may chopper pa. Tatay ko ang mayaman, sa kanya naman lahat yun eh. Tagapagmana ka, diba? Eventually, mapupunta din sa'yo yun. Mukha lang namang matanda yung tatay ko, pero mas malakas pa sa akin yan, kaya malabo pang mangyari yun. Basta, tawagan mo siya ha, para naman makilala ko din ang pamilyang meron ka. Oo, sige, ako nang bahala. Sasabihan na lang kita kung kailan niya tayo masusundo. Sige, mag-i-empake na rin ako para kung sakaling umokay siya, madali lang tayong makakaalis. Hindi napansin ni Julius noon ang kakaibang kislap sa mga mata ng babae. Sa isip ni Minerva, nagsimula na siyang bumuo ng isang bagong plano. At ang pagpunta nila sa probinsya ang magiging simula nun. 2 araw matapos magpasya, bumiyahe sila ni Julius papunta sa probinsya, sakay ng chopper. Habang papalapit sila sa lugar, kapansin-pansin ang malalawak na palayan roon, mga puno ng mangga at malalaking bahay na nakatayo sa gitna ng mga taniman. Ang ganda pala talaga rito. Oo, dito ako lumaki. Hindi mo man lang ikinukwento sa akin na ganito pala kalaki ang lugar nyo. Hindi naman kasi ako mahilig magkwento tungkol sa pamilya ko. Isa pa, gusto ni Papa na tumayo ako sa sarili ko, yung walang koneksyon at walang tulong galing sa kanila. Ang luluwang ng mga lupa nila. Bawat bakod, isang pamilya ang nagmamay-ari, tama ba? Oo, tama ka dyan. Ayun, yung natatanaw mo na yun, mula ron, yun ang sakop ng lupa namin, paikot ron. Grabe! Sa inyo yata ang pinakamalaking nakita ko. Ang dami nang nagbago dito. Matagal na rin kasi akong hindi nakakauwi. Hindi ka man lang ba inaaya ni Arlene na umuwi dito? Siya lang kasi ang umuwi dito. Natatandaan mo ba noong 2 linggo akong nasa apartment mo? Yun yung araw na umuwi si Arlene dito. Eh bakit hinahayaan mo lang siya? Eh di kilala na siya ng mga tiga rito. Mga katiwala at si tatay lang naman ang nakakakilala sa kanya dito. Kahit pa. Dapat hindi mo siya hinahayaan. Hayaan mo na. Mas gusto ko kasing makasama ka nun kaysa umuwi dito. Wala na rin naman akong magagawa. Dapat lang magustuhan ako ng tatay mo. Sigurado kung magugustuhan ka nun. Maya-maya lang, nasa tapat na sila ng isang malaking bahay. Malawak ang bakuran nito. May manggahan sa gilid. May palaisdaan pa sa likod. May ilang trabahador ding matatanaw. Pagbaba nila ng sasakyan, agad silang sinalubong ng isang matandang lalaki. Mahigit 70 na ang edad nito, pero matikas pa rin ang tindig niya. Umpisa pa lang, pilit nang nagpapabango si Minerva sa matanda. Julius! Tay. Ang tagal mong hindi umuwi dito. Pasensya na po kayo. Busy lang talaga. Siya ba ang kasama mo? Opo. Si Minerva. Bago ko pong kinakasama. Magandang hapon po. Ang ganda po dito sa lugar nyo. Halina kayo. Pumasok na muna kayo. Ako na pong maghahanda ng makakain. Huwag na. May mga katulong naman para gumawa niyan.
Okay lang po. Sanay naman po ako na gawin to. Tsaka gusto ko rin pong pagsilbihan kayo. Ngayon ka lang yata naging masipag ah. Ano ka ba? Unang beses kong makaharap ang tatay mo. Respeto na lang to. Maganda yata yung nandito tayo lagi eh. Pwede naman. Para lagi kang kumikilos. Sa atin kasi pinagtatalunan pa natin yan eh. Ano bang sinasabi mo? Huwag mo naman akong pinapahiya sa harap ng ama mo. Hindi alam ni Julius na may iba na palang iniisip ang babae. Palihim niyang sinusulyapan ang buong bahay. Mula sa mga mamahaling kasangkapan, malawak na lupa, mga sakahan, hanggang sa may bodega. Kinabukasan, maagang naglakad ang matanda papunta sa mga taniman. Sumunod sa kanya si Minerva at iniwan niya si Julius sa kwartong tinutuluyan nila. Ang dami pala talaga niyang ari-arian. Kung mapapalapit ako sa matandang ito, hindi na ako maghihirap. Eto na ang pagkakataon ko. Tay! Tay! Bakit? Pwede ba akong sumama sa inyo? Ano naman ang gagawin mo ron? Gusto ko lang po kayong samahan para naman makakwentuhan ko kayo. Hindi mo na kailangang mag-abala. Okay lang naman po. Gusto ko rin naman kayong mas makilala. Mainit at marami ang pupuntahan ko. Mapapagod ka lang. Gusto ko rin po kasing makita yung mga taniman nyo. Ay, kung gusto mo talagang sumama, huwag kang magrereklamo. Sigurado po yan. Ang hirap sigurong alagaan yung ganito kaluwang na lupa, ano? Napakasipag nyo po pala. Diyan ka na lang muna. Pasensya na po ha kung madaldal ako. Hay nako, hindi pala madaling kuhanin ang loob ng matandang ito. Hindi katulad ni Julius. Eto, hindi madaling paikutin sa mga matatamis na salita. Ay nako, pero hindi ako susuko. Makukuha ko rin ang gusto ko. Kahit ano pang kailangan kong gawin. Habang nag-uusap, napansin ni Minerva na tahimik at seryoso ang matanda. Hindi ito madaling mapatawa, hindi rin pala biro. Sinusubukan niyang maging malambing, pero para bang wala lang sa matanda. Ilang araw pa ang lumipas, habang nagdidilig ng halaman ang isang matandang kasambahay, nilapitan siya ni Minerva. Manang? Ano ho yon, ma'am? Matagal ka na bang nagtatrabaho rito? Mahigit 30 taon na po. Wala pa si Sir Julius nang dumating ako rito. Napakabuti sigurong ama ni Don Ernesto, ano? Oo, ma'am. Hindi lang bilang ama, kundi bilang amo na rin. Ibig sabihin nun, kilalang kilala mo na ang pamilya nila? Oo, alam nyo ba, hindi naman talaga anak ni Sir ang kinakasama mo. Anong hindi anak? Ampun lang ho si Sir Julius. Nakuha siya ng amo naming babae noong sanggol pa siya. Wala siyang dugong kaugnay sa pamilyang ito, bukod sa papel. Talaga ba? Opo, pero alam nyo, itinuring siyang tunay na anak ni Don Ernesto. Pinag-aral, inalagaan, ibinigay ang lahat ng gusto. At bukod ron, minahal niya rin. Alam ba ni Julius yun na ampun lang siya? Oo naman. Hindi yun itinago sa kanya ng pamilya. O sige, salamat sa impormasyon. Kung ganun pala, hindi siya tunay na anak. Bakit pa ako magtitiis sa kanya? Mas maganda kung sa matanda na lang ang mapapasunod ko. Mas magiging madali ang pagyaman ko kapag nangyari yon. Doon na mas nagbago ang kilos ni Minerva. Mas pinipilit na niyang mapalapit sa matanda. Siya ang nag-aasikaso rito sa hapag.
Madalas gusto na rin sumasama sa mga lakad nito kahit na wala naman siyang kinalaman doon. Para siyang langaw na gustong laging nakasunod kay Don Ernesto. Hinahayaan lang naman siya ng matanda at hindi siya pinapansin. Hanggang sa napansin na nga yon ni Julius. Babe, bakit bigla kang naging malapit kay tatay? Ha? Masama bang alagaan ko siya? Hindi naman sa ganon. Nagtatanong lang naman ako. Alam mo, matanda na rin kasi ang tatay mo. Tsaka namimiss ko lang yung papa ko sa kanya. Kaya ba gusto mo siyang alagaan kasi pakiramdam mo nakakabawi ka na sa papa mo? Ganun na nga. Alam mo naman hindi ba? Maaga siyang nawala sa amin. Tapos sumunod naman kaagad ng mama ko. Oo nga pala no. Pasensya ka na kung napag-isipan kita ng iba. Okay lang. Kahit na nga nakukulitan na sa akin si Don Ernesto. Okay lang yon. Gusto ko naman kasi yung ginagawa ko. Ganyan lang talaga siya. Pero sigurado ko na-appreciate niya yung ginagawa mong paglapit sa kanya. Sana nga. Huwag kang mag-alala. Iba yung care ko sa kanya. Para bang ang lapit-lapit ng loob ko sa kanya. Alam mo yun, parang anak na nakakita ng tunay na ama. Maganda yan. Ipagpatuloy mo lang. Pero seryoso lang talaga siya minsan. Hindi kagaya mo. Masyado kang palabiro at masayahin. Parang opposite kayong mag-ama eh. Anyway, samahan mo naman akong lumibot mamaya. Gusto kong makita yung pamilihan nyo dito. O sige, pero wag kang magpapabili ng kung ano-ano ha. Dapat kaunti lang. Oo na, sige. Pipiliin ko lang talaga kung anong mga gusto ko. Pero pag may pinabili ako at ngayon ko lang nakita, bibilhan mo naman ako, hindi ba? Tumango na lang si Julius noon. At hindi niya na yon pinag-isipan pa. Pero ang matanda, napapansin na ang kakaibang kilos ng babae. Hindi naman niya sinabing hindi niya ito gusto. Pero iba ang pakiramdam niya rito. Para bang may kung anong nagtutulak sa kanya na ayaw niyang mapalapit kay Minerva. Isang hapon, habang nasa kubo si Don Ernesto, lumapit si Minerva sa kanya. Marahang hinawakan ng braso ng matanda. Dahan-dahan naman yung inalis ng matanda. Tay, kung kailangan niyo po ng mag-aalaga sa inyo, nandito lang po ako ha. Hindi ko naman kailangan ng tagapag-alaga. Malakas pa ako. Hindi niyo yan masasabi. Lalaki kayo. Pwede ko kayong alagaan kahit sa iba pang paraan na gusto nyo. Sapat na sa akin ang mga kasama ko rito. Kunwari pa kayo. Alam ko na po yung ginagawa nyo. Sa una lang talaga ayaw nyo pa. Wala naman akong ibang ibig sabihin sa sinabi ko. Ay nako. Basta po, habang nandito ko, aalagaan ko kayo. Kahit pa sa ano pang paraan. Hindi maganda na nakikitang ang kinakasama ng anak ko kung saan-saan napupunta ang kamay sa katawan ko. Kaya kung may natitira ka pang respeto, alisin mo na yung pagkakahawak mo sa akin. Pasensya na po. Gusto ko lang naman po na mapalapit sa inyo. Alam ko kasi na iba ang tingin nyo sa akin dahil naghiwalay si Arlene at Julius. At ako ang pinili ng anak nyo. Ikaw ang pumasok sa ganyang relasyon. Kaya tiisin mo ang magiging tingin sa'yo ng iba. Maiwan na kita rito. Nakakainis talaga tong matandang to. Ay, pasalamat ka. Mayaman ka. Dahil kung hindi naman talaga ako lalapit sa'yo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Minerva. Akala niya ay mapapadali ang lahat, pero kabaliktaran ang nangyayari. Hindi niya mapasunod ang matanda.
Kaya naman nakaisip na naman siya ng panibagong paraan. Kung dati ay gusto lang niyang mapasunod si Julius sa bawat gusto niya, ngayon hadlang na ito. Kaya naman pinalitan niya ang pinapainom dito. Kung noon, pangkukulam yon para mapasunod ang lalaki. Ngayon, mas mabigat na ang gagawin niya. Hindi sila habang buhay na magkakasundo. At kung ampun nga talaga si Julius, hindi naman siguro tanga ang matandang to para ibigay sa kanya ang lahat. Kailangan may mawala sa kanila. Kailangan din na ako ang makakuha ng buong kayamanang ito. At isa lang ang paraan para mangyari yon. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Julius na madalas na siyang mahilo. Mabilis din siyang napapagod. Kahit kaunting trabaho lang ang gawin niya, hinihingal na siya. Malakas ang pangangatawan niya at hindi talaga madaling dapuan ng sakit. Kaya naman iba ang pakiramdam niya noong nanghihina na siya. Isang gabi, habang naghahapunan sila. Babe, parang masama ang pakiramdam ko ngayon. Ganun ba? Teka, eto, inumin mo na lang muna ito. Herbal ulit? Oo, para naman sa'yo to para sa paggaling mo. Hindi lang talaga magandang lasa niya. Herbal nga Sige na, magpahinga ka na. Sasamahan na kita sa kwarto. Salamat. Ang sakit talaga ng kasukasuan ko. Alam mo yung parang nalalanta ko. Ano ka ba? Para namang hindi ka nagkakasakit. Hindi na bago ang ganyan kapag tinatamaan ng trangkaso. Sana nga, trangkaso lang talaga to. Ang nega mo ha? Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka. Magsha-shower lang ako. Oo, sige. Inaantok na rin ako. Matulog ka na. Magpahinga ka. Kailangan mo yon para magkalakas ka ulit. Salamat talaga, Minerva. Lalabas na muna ako ha. May nakalimutan pala akong kunin sa kusina. Lumipas pa ang mga araw. Lalong nanghina si Julius. Pumayat siya ng sobra. Madalas na rin siyang nakahiga. Iba na rin ang tingin ng matanda dahil kilala niya ang anak niya. Hindi ito sakitin. Kaya nakakapagtaka ang ganong nangyayari sa kanya. Puwera na lang talaga kung malubha ang sakit na meron siya. Julius, nagpatingin ka na ba sa doktor? Trangkaso lang siguro to, tay. Pinapainom ko naman po siya ng halamang gamot. Anong halamang gamot ba yon? Mga dahon po. Matagal na po itong ginagamit sa amin. Hindi ako pamilyar sa mga halamang gamot. Hindi naman po ito nakakasama. Subok na po to sa lugar namin. Magpapatawag pa rin ako ng doktor. Hindi pwede yung bumabase lang tayo sa kung ano. Hindi naman ho ito kung ano lang. Ginagamit ko rin naman ito kapag may sakit ako. Iniisip ko lang naman ang kaligtasan ng anak ko. Ganun din naman ho ako. Basta, gawin mo na lang kung ano ang alam mo at gagawin ko naman kung ano ang kaya ko. Sige ho. Hanggang ngayon ba wala kayong tiwala sa akin? Mahal ko si Julius. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para sa kanya. Hindi na nagsalita noon ng matanda. Pero may kakaiba na siyang kutob. Hindi pa siya sigurado, pero hindi niya gusto ang ginagawa ni Minerva sa anak niya. Walang basihan yon at wala ring matibay na resulta. Kinabukasan, dumating ang doktor sa bahay nila Don Ernesto. Matapos suriin si Julius, lumabas ito kasama ang matanda. Ipinaliwanag nito na hindi maganda ang kondisyon ng anak niya. Dahil sa tingin nito, may matagal nang sumisira sa katawan ni Julius. Sa kabila ng sakit ni Julius, lalo namang lumalapit si Minerva sa matanda. Tay, ako na pong mag-aalaga sa inyo simula ngayon ha.
Hindi naman na kailangan. Pero mag-isa na lang po kayo. Nag-aalala lang naman po ako kapag may nangyari kay Julius. Hindi na kasi pumubuti yung lagay niya. Gusto mo ba talagang may mangyari sa kanya? Hindi naman po sa ganoon. Kung ganon, bakit ako pa ang mas inaalala mo kaysa sa anak ko? Matanda na po kayo. At alam ko rin naman ho na pareho lang tayo ng nararamdaman ngayon. Gusto ko lang naman po kayong damayan. Damayan mo ang anak ko. Palakasin mo ang loob niya. Hindi yung ako ang lagi mong nilalapitan. Huwag nyo naman ho akong pag-isipan ng kung ano. Hindi ko rin naman ho kasi alam kung ano nang gagawin ko. Wala pa ngang nangyayari sa anak ko. Pero yan na ang iniisip mo. Wala naman ho akong ibang ibig sabihin doon. Nag-aalala lang po talaga ako sa inyo. Katulad ng pag-aalala ko sa anak nyo. Tumalikod na lang ang matanda nun. Mas lalong tumindi ang hinala niya sa babaeng kaharap. Kinabukasan, tuluyan ng binawian ng buhay si Julius. Habang nagluluksa ang lahat, si Minerva naman ay umiiyak sa harap ng kabaong. Tay, ano na pong mangyayari sa akin? Wala na akong ibang masasandalan. Ang sakit pala na mawalan ng kinakasama. Mahal na mahal ko po si Julius. Ang daya-daya naman. Bakit ang bilis niyang kinuha sa akin? Tulungan niyo naman po ako. Hindi ko na po alam kung saan ako pupunta matapos to. Wala na ho akong ibang kamag-anak. Si Julius lang po talaga ang pamilya ko. Tapos iniwan niya pa ako ngayon. Isama mo na lang kaya ako dyan. Ang daya-daya mo naman. Hindi na sumagot ang matanda nun. Pinagmasdan lang niya ang babae. May isang bagay na hindi maalis sa isip niya. Simula nang dumating sila Minerva, doon nagsimulang magbago ang kalagayan ni Julius. Isang araw, habang inaayos niya ang gamit ng anak, may nakita siyang maliit na bote na nakatago sa kabinet. May natitira pang kaunting likido sa loob nun. Kaagad niyang ibinigay yon sa doktor para ipasuri. 2 araw lang, nakuha na niya ang resulta. Kaagad niyang kinuha ang telepono at tinawagan ng babaeng tunay na malapit sa kanya. Hello, Arlene. Hello, Tay? Napatawag ka. Pwede ba kitang makausap? May mahalaga lang akong sasabihin sa'yo. Sige po. Sakto naman po at day off ko ngayon. Ano po ba yon? Wala na si Julius. Po? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Pasensya ka na ha kung hindi kita natawagan kaagad. Okay lang naman po yun. Hiwalay na rin naman po kami kaya wala na po kong karapatan sa kanya. Hindi lang kasi yon ang gusto kong sabihin sa'yo. Nalaman ko kasi ngayon na hindi namatay ang anak ko sa sakit, kundi dahil sa lason. Lason ho? May lumason sa kanya, ganun ba? Oo, at ang kutob ko, may kinalaman si Minerva dito. Ho? Bakit naman niya gagawin yon? Inagaw niya nga sa akin si Julius eh. Dahil sa ambisyon, nakita ko sa cabinet nila ang maliit na bote. Ipinasuri ko yun at nakumpirmang lason nga. Yun lang ang alam ko sa ngayon, Arlene. Ganun ho ba? Sige po, Tay. Titignan ko kung anong makakaya ko para mabigyan ng hustisya si Julius. Pati na rin ang sarili mo. Dahil naagawan at nasaktan ka. Matapos ang tawag, tumingin si Don Ernesto sa direksyon ng silid ni Minerva. Alam niyang iisa lang ang taong may pagkakataong magbigay ng anumang maiinom ni Julius sa araw-araw.
Isang albularyong itim ang ina ni Arlene. Pinaniniwala ang marunong siyang gumawa ng ritual sa pambabarang. Sa totoo lang, sariwa pa rin ang sugat sa puso niya. Pero nang marinig niya ang sinabi ng matanda, hindi na niya kayang ipagsawalang bahala pa yon. Nay, tumawag ho sa akin ang tatay ni Julius. Hindi daw natural ang pagkamatay niya. Anong gusto mong gawin? Parusa na ho ang dapat niyang maranasan. Pero Nay, gusto kong samahan kayo sa gagawin niyong ritual. Sigurado ka bang gusto mong sumama sa pangbabarang na ito? Opo, nasaktan niya rin ako. Pero ngayon, buhay na ang kinuha niya. Kaya dapat lang nagawin na sa kanya yon. Ay nako, kung malinis ang konsensya ng taong yon, wala siyang dapat ikatakot. Pero kung siya ang may sala, bangungot ang kakaharapin niya habang buhay. Maitago man niya ang katotohanan, pero hindi niya po matatakasan ang kasamaang ginawa niya. Kinagabihan, naghanda si Aling Lourdes ng mga gagamitin niya sa ritual. Ayon sa paniniwalang minana niya pa. Kumuha siya ng isang maliit na sinulid. Maingat niya itong itinali sa pulang tela kung saan nakasulat ang pangalan ni Minerva. Pagkatapos ay binuhusan niya iyon ng langis. Sa isang lumang plato naman, inilagay niya ang iba't ibang insekto na bahagi rin ng ritual. Sinindihan niya ang langis habang binibigkas ang mga dasal at orasyon. Pinapanood lang naman yon ni Arlene. Nakita niya kung paano nasunog ang mga insekto, maging ang pulang tela. Sa mismong gabing yon, biglang napabangon si Minerva sa higaan. Ano ba ang ingay na yon? Ay naku naman! Ganito ba talaga dito? Parang napapalibutan ng mga insekto. Ang sakit sa ulo ng tunog. Ay! Saan ba nanggagaling ang mga tunog na yon? Nakakainis naman! Maya-maya lang, nagsimula nang pumasok ang mga kung ano-anong insekto sa kwarto kung nasaan ang babae. Mga langgam na may pakpak, salagubang, malalaking gamo-gamo at mga insektong hindi niya alamang tawag. Ano ba to? Shoo! Ay! Bakit kayo nandito? Saan ba kayo pumapasok, ha? Aray! May tao ba dyan? Tulungan niyo ako! Napakarami nila! Tigilan niyo ako! Tigilan niyo na ako! Ang sakit! Layuan niyo ako! Ano bang ginawa ko sa inyo? Paulit-ulit siyang sumisigaw. Pero ang mga kasambahay, natatakot na ring pumasok dahil naririnig nila ang sigaw ni Minerva. Pagbukas ng pinto, mabilis ding nagsilabasan ng mga insekto. Nanginginig noon si Minerva. Halos buong katawan niya puno ng kagat. Pagsapit ng umaga, mas lalong lumala ang itsura niya. Namamaga ang mukha, pati leeg at mga braso. May mga maliliit din na bukol sa balat niya. Ano ba to? Bakit nagkakaganito ako? Ano to? Aray! Ano yun? Parang may maliliit na itlog. Ano to? Ginawa ba nila akong paitlugan nila? Hindi! Ayoko nito! Ano bang nangyayari? Minerva! Don Ernesto! Tulungan niyo po ako! Tulungan niyo po ako! Hindi ko na po alam kung anong nangyayari. Magsabi ka nga ng totoo sa akin! Wala po akong alam kung anong nangyayari sa akin. Ngayon lang po nangyari to. Sa'yo wala kang alam. Pero sa nangyari sa anak ko, sigurado kong may alam ka. Hindi ko po alam kung anong sinasabi niyo. Tumingin ka sa akin! Ikaw ba ang lumason sa anak ko? Wala akong alam. Hindi ko alam yan. May sarili akong problema ngayon. Wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi kita kadugo. Hindi rin kita manugang. Pinatira lang kita rito dahil ikaw ang kasama ni Julius.
Pero ngayon, wala na ang anak ko. Pwede ka nang umalis sa bahay na ito. Hindi po. Saan naman ako pupunta? Wala akong ibang pupuntahan. Hindi ko na problema yon. Wala kang karapatan sa bahay na to. At mas lalong wala kang karapatan sa kahit anong naiwan ng anak ko. Wala nang nagawa pa si Minerva noon. Isang maliit na bag na lang ang dala niya nang lumabas siya ng malaking bahay. Hindi siya pamilyar sa lugar. Wala rin siyang kamag-anak. Wala ring perang naitabi. Sa madaling sabi, walang direksyon si Minerva. Naglakad siya ng ilang oras. Umaasa siyang may maaawa sa kanya. Pero dahil nga sa nangyayari sa katawan, walang tumulong sa kanya. Isang pirasong tinapay lang ang pinagkakasya niya sa maghapon. Doon niya unang naranasan ng gutom na hindi niya kailanman naisip habang komportable pa ang buhay niya. Wala na rin siyang maisip na pangalan ng taong maaari niyang lapitan. Ang lalaking ipinagpalit niya sa iba ay wala na. Ang lalaki namang gusto niyang akitin ay siya mismong nagpalayas sa kanya. Makalipas lang ang ilang linggo, napilitan siyang tumira sa ilalim ng isang tulay. Doon na rin niya unti-unting tinanggap ang malungkot na katotohanan. Wala na ang lahat sa akin. Nilalayuan ako ng lahat ng tao. Ano bang nagawa ko? Ano bang mali sa kagustuhan kong yumaman, ha? Mali ba ako ng paraan? O mali lang sila nagpagkakaintindi sa akin dahil hindi naman nila naranasang maging mahirap. Walang kwentang lahat ng ginawa ko. Walang kwenta! Hanggang sa dumating na nga ang araw, natuluyan na siyang binawian ng buhay. Samantala, ilang buwan naman matapos ang lahat ng nangyari, ipinatawag ng ama ni Julius si Arlene. Kabado siyang pumasok sa bahay noon. Sa ilang buwan na nagdaan, noon na lang ulit niya mapapasok ang bahay na madalas niyang inuuwian. Tay, ipinatawag niyo daw po ako. Maupo ka muna, iha. Ano po bang nangyari at ipinasundo niyo pa ako? Arlene, humihingi ako ng tawad. Hindi ko nagawa ng maayos ang tungkulin ko bilang ama. Hindi ko napigilan ang anak ko. Hindi ko rin naitama ang pagkakamali niya habang may oras pa. Wala na po tayong mababago doon. Nangyari na po. Wala namang may kontrol sa lahat maliban sa Diyos. May isa pa akong gustong sabihin. Alam mo naman na wala akong ibang anak, hindi ba? Wala rin akong ibang kamag-anak na maiiwanan ng lahat ng mga pinaghirapan ko. Bakit niyo ho ba sinasabi sa akin yan? Pakinggan mo na muna ako. Alam kong matagal nang tapos ang pagsasama niyo ni Julius. Pero sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw lang ang nakita kong tunay na nagmalasakit at nagmahal sa kanya. Tay, hindi ganito ang inaasahan kong pag-uusap natin. Inihanda ko na ang mga papeles. Lahat ng ari-arian ko, sa'yo ko na ipapamana. Tay, ano ba kayo? Hindi ko po kailangan ng mga yon. Isipin mo na lang na ito ang paraan ko para makabawi. Makabawi sa pagkakamaling nangyari sa pagsasama niyo ng anak ko. Isa pa, sa mata ng batas, ikaw pa rin ang kinikilalang asawa ni Julius. Bawal tumanggi rito. Kaya wala na akong iba pang maririnig sa'yo. Ay, ano pa ho bang magagawa ko? Sinabihan niyo na akong bawal tumanggi. Maraming salamat po. Asahan niyo na hinding-hindi ko sasayangin ang tiwalang ibinigay niyo sa akin. Alam ko naman yun. Kaya nga, sa'yo ko ipagkakatiwala ang lahat ng ito. Doon na nagsimula ang panibagong buhay ng anak kong si Arlene. Napalago niya ang lupain at tumutulong pa sa mga taong nangangailangan sa lugar na yon. Hindi nagtagal, nakilala rin siya
Hindi bilang tagapagmana ni Don Ernesto, kundi isang babae. Babaeng matatag at pinilit bumangon. Madalas din niyang dalawin ang puntod ni Julius. Hindi para balikan ang sakit, kundi para tuluyan na rin siyang makapagpatawad. Hanggang dito na lang po, Miss Bella. Sana po ay mapansin niyo ang kwentong ito ng anak ko. Ang kasinungalingan, maaaring makapagbigay ng panandaliang saya. Hindi lahat ng tagumpay nakukuha sa panlalamang at panloloko. Makukuha mo ang gusto mo sa maling paraan, pero tiyak kong hindi yon magtatagal. Sa huli, ang may mabuting puso at malinis na konsensya pa rin ang pinakamahalaga sa buhay. Maraming salamat listeners sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Aasahan ko po ang suporta nyo sa akin. See you po. God bless you all.